Ang walang itong amahan, ikaw ang Diyos nga ngayon nga hatagan sa among tanan. Among ugma, pag-espiritu, pagsilpi, tanang pasidungog, tanang himaya, ikaw ang Ginoo nga ngayon. Tabangi kami nga sa matag adlaw ang muling ihatag balik kayo kanimo Ginoo. Nga pinagi sa mga katawhan sa kaigsuonan, among mapabati nimo ang among ugma. Ug among mapailak kanimo Ginoo. Unsa kami ka dawaton o unsa kami ka grateful sa tanan nga gibuhat diri kanang Lord. Wa mi ayo apan imo kami gibuhat gikan sa kamatayong dayon sa among pagkamakasasala. Diyon niya ngayon sa gamay. Tantanga ang tanang garbo, tantanga o Ginoo ang tanang pagpasidungog sa kaugalingon o pagpakitaas sa kaugalingon. Kumuha Lord na ikaw lamang makita sa mga buhi. In Jesus' name we pray. Amen. So, marita sa proper attire and public worship. Do na by such a thing. Balik ko na ito pagbasa ang Korinto 11:1. Busa sundan ninyo ako kay gisunod ko sa si Kristo. Higay ko kamo kay kanunay ninyo akong hinugduman o gituman ninyo ang mga gitudlo sa ninyo. Karon gusto ko nga masayaw ninyo nga si Kristo mao ang ulo sa matag lalaki ug ang lalaki mao ulo sa babae. Ug ang Dios mao ang ulo ni Kristo. Busa sa inyong panagtigom kung ang lalaki mag-ampo o magsulti sa pulong sa Dios na may pando ang iyang ulo, ipakaulawan niya ang iyang ulo nga mao sa Kristo. Ug kung ang babae mag-ampo o magsulti sa pulong sa Dios nga walay pando ang iyang ulo, ipakaulawan niya ang iyang ulo nga mao ang lalaki, ug sama ra na nagpaupaw siya. Kung ang babae dili magpando sa iyang ulo, maayo pa nga magpaputol na lang siya sa iyang buhok. Apan tungod kay makaulaw man alang sa babae kung siya magpaputol og buhok ug magpaupaw, kinahanglan magpandong gayon siya. Ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo kay pinagi kaniya, ipadayag ang kahom ug tungod sa Dios. Gibuhat siya nga kaanggid sa Ginoo, sa Dios. Apan ang babae gibuhat sa Dios alang sa kadungganan sa lalaki. Kay lalaki wala buhata gikan sa babae, kundi ang babae mao ang gibuhat gikan sa lalaki. Kung wala sa buhata ang lalaki alang sa babae, kundi ang babae gibuhat alang sa lalaki. Mao kana nga ang babae kinahanglan gayon magpandong sa iyang ulo aron bisan ang mga anghel masayon nga nagpasakop siya sa lalaki. Apan angay usab nato hinumduman na sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, kinahanglan sa babae ang lalaki o kinahanglan usab sa lalaki ang babae. Kaya una nga babae gibuhat gikan sa lalaki o karon ang lalaki natawo gikan sa babae. Apan ang tanan nagikan sa Dios. Timbangan ninyo kini. Angay basa sa kababae nga mag-ampo ngadto sa Dios nga walay pando ang iyang ulo. Natural sa lalaki nga mubo ang iyang buhok kay makaulaw kung taas kini. Apan sa tungganan sa kababae ang taas ng buhok kay gatagan sa Dios ang taas ng buhok na pangtapon sa iyang ulo. Apan kung nanunay gusto mo supak nining among gitudlo, ay kasulti ko lang mao nga wala kami laing na batasan gawas niini. Kung mausap kini ang gisunod sa mga tumutuo sa Dios sa bisan asang lugar. Amen. Una tang padungan to mo tanaw ta sa word nga decorum. Unsa man ning decorum? Proper decorum, kato pa proper behavior that shows respect and good manners. May nga proper decorum ito pa maayo nga pamatasan nga napakita sa respeto ngadto sa uban. Propriety means conformity to what is social acceptable in conduct or speech. So unsay gidawat anang panahona, mao na ang managin sa propriety. Kung mao ni ang batasan nga gidawat atong panahona, then mao na ang ilang buhaton. So, in other words, ang propriety is fear of offending against conventional rules of behavior, especially between the sexes. So, ang propriety is
mahadlok mo supak sa naandan nga batasan o pamaagi labi na in between sa lalaki o sa babae. So nihatag ko yung word meaning kay makadungog mo nga magamit ko ng proper decorum o propriety. Nalata sa society nga ni permit og daghang mga butang. Okay? Ang sa una nga dili nato madawat karon gipangdawat na. Example, tattoo. Kung makakita tag tattoo sa una, kuyuwan ta kay para na to, di kami pisuhan, kriminal ni. Kita mo doon, okay, basta dunay tattoo. Pero karon, fashion na. Sikat ka kung nakay tattoo. Mabalik di ko gingon ninyo, please, ayaw pa tattoo. Kaya gisulti yun na din ha, sa Old Testament o sa New Testament. Sa dihang magpatattoo ka, imong ibaligyan, imong kawalingon sa yawa. Dagan kong Christian, nakita na ko, in fire ka ayo. Yung sa unang mga batalon, kabatch ni Kenneth. Dagan kay mga tattoo, patik, may mga disadis man sad. Kasi malagay si Kenneth nga, nag-disadis, wakay tattoo. Naroon ito sa iyang ganggang, dito lang tail. Sila dagan kayo na rin. Gigaydan mo sa Ginoo nga mingon nga mangita mo pa maagi nga maplansya na o ma-erase na. Man yun. So, sa ilang kainit sa Ginoo, balik sa sila kainit para sa yawa. Kay kung ditatakan mo ka, kuha man na ka ng pamaagi man na nga nanay ni claim nimo, nanay ni angkong nimo. Kung patataka. Kita, gitatakan kita sa Ginoo kung nilawat na ni Kristo Jesus. Diba kung sa pinagi sa balaang Espiritu. Muna sa Old Testament, makita na to nga ang mga tao sa katapusang mga adlaw, yan namin sa katapusang mga adlaw, amot na hapit na yun na, nga mga tao para sila makakaon, kaya di ko di ka mo palit, di ka mo baligyan, di makakakaon, correct? Magpatatak, hindi sa kamot, o diha sa agtaw. Ang di magpatatak, andam ka mamatay para sa Ginoo. Mana kung di ta anda magpakamatay sa Ginoo karon sa gagmay mga butang, di magpakamatay ka sa imong paglimot sa imong kabulingon, pag dili mo udahon imong kabulingon, ang uban maunahon, inanang dapita kung di ta mo practice na samot na di ta ka practice ng patatak. Amen. So nowadays everything goes my hair, color it you like it. Okay, so una, badyaw ko, karon in kay kong buhok. So, albi sa una, bogaw kay kong buhok. Kaya sige pag init. Karon ang imong dressing, ang imong skin, ang itong magpaputi, ang puti, magpaitong, ang straight, magpakulot, ang kulot, magpa-straight. Ano yun? Wala ta mo follow sa normal nga butang. Ang ato is unsay uso, ato dayong gihangop, ato dayong gidawat. Ya, para nato mo na ang correct. Okay? Ang pag-express sa kaugalingon is express, bahala na kung saan mo pag-express din na. Acceptable na kaayo na ang pag-express sa imong kaugalingon bisan pa o makasupak sa pamaagi sa Dios o makapandol sa daghang mga katawhan. So, in short, ang mga katawhan wala na dyan nila i-consider ang Bible. So, encourage ko again, please read. Usara ang libro sa itong kinabuhi, ang Bible na. Maura niya makatag na itong kusog, ugmang may ugma, daghang panalangin, o mayong paunana, o mayong pamilya. So, basaha siya para di ka mga sima. Pero salamat po nga sa Pilipinas, di pa kayo tayo na naka-weirdo, di pa tayo nakabuang-buang ang mga tao, no? Di pa kayo. Kaya practice pa matag proper di decorum. Tanang decorum, usay nagpakita respeto o maayo nga pamatasan. Practice tag proper di decorum. Pero bawat ang panahon nga nasama sa Judges, libro sa Judges, basahan ninyo. Ang tanang tao, labi na ang Israel, na nakailang ang tagbuhi ng Diyos. Libuhat sila sa tanang gusto nga ilang ganahang buhaton. O mauna na, gilad kayo ilang matag kinabuhi. O bibiyaan din sila sa Ginoo, kaya was sila magsunod sa Diyos. Now, mo sa nila tabo sa Korinto nga simbahan.
Nasayon kita ang kaning simbahan na example ni siya sa tanang simbahan na doon na dyan problema. Kung may perfect church, Christian church siya, gospel, evangelical church, why perfect? So, daghan sila problema kung sa karon nga atong tukiyon mo ni ang problema sa public worship. Mo ni ang i-address ni Pablo. So, chapter 11 to 14, kailangan ko may inyo ng mahinduman, nag-deal ni siya sa public worship. Ang unsay angayan, unsay conventional, unsay dapat sundon na pamaagi sa pagsimba publicly, public worship man eh. Amen? So, in general, daghan nga mga Bible scholars nagtuo, okay, nga ang male o female relationship sa public mao gipresentar dinhi. Ang uban sad nagtuo sila nga ang bana o kasawa nga relationship maoy gi-presentar dinhi. Okay, but ang concern ni Paul, okay, ang concern ni Paul para sa uban is malagi, husband and wife relationship sa public. Pero atong hinumduman, please hinumdumin niyo. Chapter 10 verse 31, mauni siya ang contention, mani ang muragi sige balik-balik ni Pablo. Nga nisulti ko niini tungod kay angayan jud nga sa tanan natong buhaton mahimaya ang Ginoo. So manang siya, dapat mahimaya ang Ginoo sa usa man sa inyong pagsimba, sa inyong pag-observe sa Lord's Supper, sa inyong mga paggamit sa inyong mga gifts, sa inyong mga pag-prophecy o pag-speaking tongues o uban pa, dapat tanan yung pagkabuhaton mahimaya ang Ginoo. Nausa dyan is mga butang isunan nga nata din hangin sa una. Mutan ako, naghimaya ba ka sa Ginoo sa matag adlaw? Huwag mo kawiling mo ba imong himaya? Kasi dihang himayawan ni mo ay imong kawilingon. Sala, o makapikto jud ka sa uban, makasala jud ka sa uban, makapapandol ka sa uban, makahimo ka sa uban nga ma-disturb sila in so many ways. Mabitang para nako, the absence of Christ is the presence of sin. Kung wala si Kristo sa akong ginabuhi o adlaw o sa karong tagtaon, na-adyo na sila. So, sa akong buhaton para di ko makasala. Si Kristo may unahon ako sa akong kawalingon. Si Kristo may akong ipadayag. Tanan akong buhaton, akong unahunaon, Lord, nalipay ka ani. Ikaw ang napadayag, ikaw ang nahimaya, ikaw ang nasikat. O ako ang ganahan dyan masikat. Ako dyan importante. That's why self and Jesus Christ di pwede magkuyog. Ang self dapat patay. Si Jesus Christ ang magpalit. Di pwede magkuyog. Amen? Kung may ka, pwede naman na. Then, lingon di ko mo sigurado di ka hindi kasunod sa langit. Mao yun na ang isulti sa Biblia. Now, kung mao ni ang contention ni Pablo nga everything, all will be done sa glory sa Ginoo, then kita mga Kristohanon kinahanglan maghimutang samin mirror ta sa pagkabalaan sa Dios. Pagkabalaan sa Dios. Now, chapter 11, kaya nga matas chapter 11 karon verse 1 to 16 na hinunta. Duha ni kabahin. Ang chapter 11 verse 2 to 16 katong ibasa kanina, naghisgot ni sa unsay buhaton, unsay isul-o, unsay i-cover sa babay kung muampo siya o muproposiya siya. Okay? O ang lalaki sa iyang buhaton na siya sa public worship. Now, sa second part sa chapter 11 verse 17 to 23, mo na ni ang agape love feast. Giunsa nila pag tratar ang Lord's Supper. Okay? So, nga ilang gibuhat every week. Sa to pa, every after nila public worship, nga nila sila yung word, pista sila, kaong sila. Pero, suppose Pablo, hindi mauwa ilang pamaagi. Now, verse 2, balik ta, chapter 11, 2 Corinthians, ngayon si Pablo, gidaig ko kamo,
Kay kanunay ninyo akong gihinumduman o gituman ninyo ang mga gitudlo ko kaninyo. Wow! Nindot kaayo ang gihisulti ni Pablo nga naman. Di-comment siya, iyang salamatan. Iyang giday ang mga taga-Korinto. Now, niyo siya pagka-verse 3. Karon gusto ko nga masayaran ninyo nga si Kristo mao ang ulo sa matag lalaki, ug ang lalaki mao ang ulo sa babae, ug ang Dios mao ang ulo ni Kristo. Ato na ning gitugi dating 2 Sundays ago nga dili ni siya hierarchy nga murag si ang Dios nya sunod si Kristo, then sunod ang lalaki, sunod ang babae. Uyaw eh. Dili na siya about authority. Wani nagpasabot o leadership, kundi nagpasabot nga ang ulo, meaning, o sa inyong Bible, isuwatan na ninyo, sa meaning ulo, meaning source or origin. Ang Ginoo mao'y origin or source ni Kristo. Of course, si Kristo mao'y source or origin ni ang lalaki, si Kristo may origin source sa lalaki o ang lalaki may source or origin sa babae. So, however, doon ay uban nga nag-think nga si Pablo naghimog direct statement sa headship. Okay? Kanang murag ulog sa tupa, leader siya. Okay? Aron ma-establish ang submission. Nausad yun sa mga dako yun kay issue nga para nako sa dihang ang tao dili mo subiter, dili magpailalo tungod na kay buhi kayo ang iyang kaugalingon na di siya makapailalo sa pamaagi sa Dios. Sa dihang di ta makapailalo sa pamaagi sa Dios, supako na to ang tanang gusto na itong supako ning kalibok Tana, kaya naman, pusupak ko, kaya di ka pumalipay anak. Anak man. Pusupak ko, kaya wala ko ganahin anak, kaya wala ko na-appeal, kaya di man ako nakabenepisyo, kaya di man ako ang nakadawat. Self! Lagot na dyan kayo ko ng self. Huwag ka mayon, di ko sige, no, Lord, kung akong self-Lord ba, kung nauna na ni Lord ba, niya, kaya kung minapat siya nga mo, Lord. Kaya kung sa mamaya kong rason na makinabuhi ng kalibutan na, masige na sa pagsupak sa akong Ginoo. Sa tanan niya yung gibuhat na ako, masige yung pagsupak. Sa tanan niya yung gibuhat, ako yung siyang tuntrahon. Di na ko siya lipayon. Kaya importante yun ako akong kawalingon, ang akong kalipay. Nakalimot ko din kong gikan. Kisa'y naghimon ako. Kisa'y ipalit ako sa nanan akong mga sala. Kisa'y ni Antos una sa tanan. Ibaw sa tanan, kisa'y nagpaubos. Sa tanang ubos. Si Kristo. Kung magpaubos magaling ko, palaywa Judas kumingking sa libuhan ni Kristo Jesus. Sumanang kung taas pa dyan kaya ang atong paglantaw sa atong kinabuhi ba? Maginulsulta. Maginulsulta kaya nga naman, huwag yun natong gina si Kristo Jesus na Diyos o man luluwas. Now, ako sa buot ko nga muhatag sa pikas side ani balance ani about headship. Kaya nasayad man yun nga ang lalaki musaputag sa dili is dila nga servant leader. Ayun ang leader, boss. Ako'y hawd, ako ang dili servant leader. Sa pa sulubuon ka o kina iya nga leader mo na klase nga leadership ang ipangita sa Ginoo. Di kayo mahawd-hawd din ha. Nagana kayo hawd sa itong kalibutan, sa itong Pilipinas. So, kaya nasayod magyuta nga, on some degree, naagyo tayo submission. Isang asa ta, naka sa opisina, na ay mas labaw ni mo. Yan, naasay mas ubos ni mo. Correct? Di matingay ka manager, empleyado matingali ka, pero ang janitor intaw, ubos ni mo. Correct? Okay. Ato kasadan, kisa may natin ha. Uy, tingali na siya, di siya titulado, duwa siya naghang kwarta, ordinaryo ka siyang tao, pero siya ang sitom. So, ini-violate ni mo sa pamaagi di hasadaan, sa mga dakpon ni ka kayon, attorney maranga.
Ay bukat pa, may sitong na ka. Di ka kaingon anak. Kailangan ka mo submit, mo pa ilalo sa otoridad nga gihatag sa Ginoo diha sa kadalanan. Mana kung una ta nga 16 sa ta, dita mo tuo mga otoridad, dita mo hadlok. So, nakasabot ba ta nga kinahanglan ang balance? Ang traffic enforcer na siya role o function nga gihatag sa iya nga siya ang manakop umuhatag isyu TOP sa tanan nga mo violate. Now, nag-ampo ko o nahinaot ko nga kitang tanan nakasambot og authority o kibawta na mo pailang tag authority. Okay? Ang sa balay, otoridad, mama papa. O kailangan yun ang matag anak. Ya, bisag sa mga anak, kibota, mas otoridad si Manoy o si Manang kay ka nako. Ana na siya. Muila ta kay bisag asa kung di ta muila. Mo simang-simang dita. So maning sa case of family, nasayod ka nga marang asawa, akong stress nyo, equal, parehan sila. Pero, lain-lain sila o papel. Lain sila o role o function according sa kinaiyahan o sa nature. One, ato isulti na nga ang asawa is iya ang role, iya ang function nga mamabdos. Kung 9 months nga iyang atimanon ang bata sa iyang tiyan. Di sa pwede nga, sige ako mo atimanon ni, kaya mo deliver ha, pwede ma-transfer. Okay? So tiwasod yun na, ako mo mabdos, ako ang 9 months, asa pag-deliver. Pero wala nagpasabot, asa pagbalako sa bata, pagpakaon, tanan ako na, sa babae na. Mao na diha nga magka-overlap o magkasinabot ang bana o lalaki. Aside sa term, sa ka-function sa babae, na di mahimo sa lalaki, mao ang pagpa-suso sa bata. Pero, common role, common, na pwede niyong buhaton, pwede lalaki, pwede ang babae, pwede bana, pwede ang asawa. Unsa man, pagpadako sa bata, pagdisiplina sa bata, waswasa, mga lampin, lampin na ron, kuhaan mo ron, diaper naman, high-tech, diaper, inuhan man na gihapon, okay? Kung mata man gihapon ka, kung nanay siya problema ini kagabi, so magsama kita, gabali off ko hanihan, TTS lang ka ha, bisag Sunday, ako lang na, okay? So, mga na mga butana. So, ang Bible, klaro kayo, nanihatag na to o specific roles sa mga kalakina. Magtayin ko mga kalakina, pamalik mo ka Sunday, kaya nanindot na para inyo. Okay, paminaw mo. Inyong function, inyong role, inyong papel, in short, pare ka sa imong panimalay. Provider ka sa imong panimalay. Protector ka sa imong panimalay. Now, kadaghanan, gano'n na mata, provider lang ka. Mangita lang ko kwarta, ito ko sa gawas, kada ako kwarta, function ako pagkamahan. Una sa tanan, please ka. Ito pa, ikaw ang giya sa imong mga kanagan, kaya sa imong pamilya. Ikaw ang dapat ang makitaan na model sa imong pagka-Diyos nun. Daghang relihoso, apan dili Diyos nun. Ang Diyos nun is, ang mga kinaiyahan sa Diyos na anako. Reliyon is, bubuhat ko ani, praise and worship ko, may kumukanta, may kumbatbat sa Biblia, labi na karoon, nagkakay may mubatbat, kaya next week, akong week ka, no? Nagkakay may mubatbat, mag-sekripisyo din siya. Pero yung kaya na sila nagpalansang last cross. Kaya kadang-kadang lang for sure ng rape, naghilabot yung mga bata. For sure, kadang sila gibuhat, nagilaan silang mga asawa o silang pamilya. Pero bilib kayo ka, ligaw, pakamatay yun, di na mabayaran ang imong sala, pinagis pagpakamatay na sa krus, na yung pagkamatay, ang walay sala, mo na si Kristo Jesus. So, mo na nga, isip pare, ikaw jud ang mangu sa butang may tungod sa Dios.
Kuna ang usa ka pamilya nga walay Kristo, walay Ginoo, guba, di matigon. Si Kristo man ang pinakahaligi na kinahanglan sa matag pamilya. Kung gawas nga provider ka, ikaw jud ang muhatag sa pangkinahanglan sa imong pamilya. Kinahanglan protector ka. Kung sa man pagkahimo protector sa papa nga nato sa Saudi Arabia, kung sa man niya pagkapari, so wa siya ni function sa duha, usara. Nya, nahimo siyang sakto nga amahan? Dili. Nahimo siyang sakto nga bana? Dili. So managdaghan kaayo ang mga pamilya nga guba, kay wala diha ang bana. So ako lang balikon, ang husband is the servant leader. Wali nagpasabot nga imabaw siya, labaw siya sa tanan, mas labaw siya o under niya ang asawa. Lain-lain lang sila o role and function. So manamayon ko, ang asawa sa iyang sa pagka-priest sa bana, sa pagka-provider sa bana, sa pagka-protector sa bana, kisay assistant na ang asawa. Assistant man ako i-delegate. Sawa, ikaw lang nina, ampo mong basa Bible, kamo lang. Bisip ko din nangingitag kwarta. Yan na pwede eh. Kung imo na ng papel, okay? Butang tala ni papel ni salida si niya, sikat kay ka. Kan papila mo ni makahimo ni mong sikat. Mo share ka ka na imong papel sa uban, imong kaka-al ka na ikaw. Ingon ako si director nga kaning bahina ikaw lang. Uy, ganahan kay ta sikat kay ta, uy, amen. Pero diha sa Ginoo di ta ganahan na sikat. Diha sa Ginoo di ta ganahan na ang Ginoo magagalipay o mga smile diha mo tan-aw na to. Atong ipanglabay, atong ipang butang sa daplin ang mga responsibilidad nga ang ayan nga buhaton kay mauni ang mga butang nga gihatag sa Dios dinhi kanato. So kinahanglan ang bana magahimo jud ka tulong ka P. Dili 3 piece niya, ala 4 piece, 4 piece. 3 piece ni. Priest, laki? Priest, unsa ka? Priest. Sunod, unsa ka? Provider, sunod, unsa ka? Protector. Okay? So, man nga mga asawa, kung yung bana, mauli ng tagsak sa kasimana, o sunod ng mga buwan, o tagsak sa katuig. Nganong nabana, masang siman. So, ang kwarta. Yan, ang kwarta din, magalipay din. Stilan. Anyway, after sa verse 3, sa verse 4, nagisgot sa din si Paul o pandong sa ulo. Tanaw ang pandong sa ulo, yun siya nga, pagkuman niya na ulo sa Ginoo, etc. Busa sa inyong panatigong po na lalaki mag-ampo o magsulti sa pulong sa Diyos na may pando o iyang ulo, ipakulawan niya ang iyang ulo, mamao si Kristo. Kung ang babae mag-ampo magsulti sa pulong sa Diyos na walay pando ang iyang ulo, ipakulawan niya ang iyang ulo, mao ang lalaki. O ang iyang ulo, nga mao ang lalaki, o samara nga nagpaupaw siya. Okay? Ang word din nga head or ulo, lahi-lahi meaning. Okay? Yung meaning, dili intaw ni original o sinibuano, listen ni in English. This was written in Greek. So, ang ilang mga word nga doon, nag-translate ka sa ako, dili kay muhaom. Okay? Muna, nitanaw ta sa mga word meanings, o nitanaw sa mga komentary sa mga theologians nga dito, o hindi rumayo ni ining mga butangan. So, isulti si Pablo sa ulo nga mao ang physical nga ulo. In short, isulti siya din nga kinahanglan lahi ang inyong appearance kung namos public worship. Lalaki o babae. Mao nag-ingon nga kinahanglan dunay proper decorum. Ug mao ni ang ilang proper decorum sa unang panahon. Mao nilang nabatasan, mao nilang ipambuhat kaniadto. Okay? So, unsa to ilang kostumbre sa panahon ng Pablo, ang lalaki nga mag-ampo or mo propesiya dili magtabon sa iyang ulo.
Waon ang iyang tabon sa iyang ulo. Magkakakita talaga ng mga Hudiyo, mukhang po sila kuha nilang tabon sa ulo. Apan, ang babae nga magpropesiya o mag-ampo, kailangan mag-cover sa iyang ulo. Okay? Now, ningon lagi itong ubang scholars nga, ang ipuntarya yung pabluan niya, ang mga babae kay mga badlungon. Samantama karong babayan, badlungon ta, dili. Dili, no? Salamat na sa Ginoo. So, nang panahon sila ang badlungon. So, unsa may buot pasabot sa covering sa tao o sa lalaki sa public worship. So, ang head covering sa lalaki mao ni, ingon sa mga ibang scholars, nga ang sa una kong panahon, di ba, diha man ang Roman world, ang Roma may nag-capture sa tibuok kalibutan, sila hawd ang Roma. Ang practice sa mga Roma, kaya mga Roman mo, di ang mga Kristohanon, wabas like Kristo, simbat ang daghang lalay na Diyos, para sa nato, hindi mo mga lalay na Diyos. Okay, bisa milang kay now nga Diyos, na simbahon. Okay, so, nag-practice sila ang mga lalaki nga ilang i-cover ang ilang ulo. O related ni Krishna, related ni sa demon worship. Nung tita mga salida gano'n, di ba? Mga salida gano'n, magana nila. Yung mag-chanting-chanting na siya, karang worship sa demon, mauna. Inana sa unang panahon. So, ang nanggibuhat sa unang panahon ng tutor, mauna bigyan po na. Una sa bang tao, nagkanang natangilad. Okay? Therefore, ang proper decorum sa Christian context of worship is paon ang iyang akob sa iyang ulo. O, labi na karoon, na style na kayo ng, yan na din ni, ha? O, Hood. O, murag si Robin Hood. Ya, daghan na kaayong hindi takabantay, kung grabe kayo mag-hood ang mga kabataan. So, matungingon nga, ang ubang scholars nagtuong nga, ang mga problema yun ni ang mga kababayan. Nga yun musunod sa proper decorum, maong iyang dimension ang mga kalakinan. Kung verse 4, tanawin mo, duha ni ka ulo ang iyang dimension. So, ang usa ka ulo, the first niya dimension ang physical head. O ang second nga head, gi-refer to Christ, isip simbolo sa otoridad diha sa lalaki, sa mga ang lalaki dunay otoridad diha sa babay. Okay? O ang Ginoo doon siya otoridad kuno ay quote-unquote diha ni Kristo. Pero daghan gyud po mga scholars ani di sila makauyon sa ilang pagsabot ni ining konteksto nga lisod kayo sabton kasi ilang mangguning kapanahonan. Okay? So pagsuot ni Pablo dinhi wa siya nagunahon na nga sa 2015 mag-teach si Pastora Georgie ani kinahanglan klaruhon ang pagsuwat. Unsa niya akong ipasabot? Kaya wa man siya karon na anak. Kaya doon na yung mga konteksto sa Bible na one is, di man na makahimo ni mong lesser Christian. Amen? Kaya ayaw sa na siya tukia o sa kabutan nga wa ba yung daghan kay mga scholars nga wa ganit sila magkasinabot. Kaya ikaw nga ni scholar, imo ba dyan ng uting kayo, dyan maayo, yung mga dyan mo padakpo ng mayo, yung manuman sa mong lakaw, dyan ka mag-klaro. May daghang mga inana, mga bright ko na kayo ba? Ganahan kayo tuki ang mga butanga. Anyway, we'll go through ini, whatever is your mo abot sa inyo muna-muna, it's really up to you. So, wala nga, ang mga ubang scholars, maging po, divided sila o sa ibot kasabot ni Pablo. But the fact is, nga ang lalaki, kung sa dihang iyang tabunan, iyang ipakulawan ang iyang ulo ng mga si Kristo. O siya mismo. Okay, now, kaning lalaki, babae. Kadihang, ang babae maghimo og covering sa iyang ulo, 5. Ug kung na babae magampo magsulti sa pulong sa Dios nga walay pandong ang iyang ulo, ipakulawan niya ang iyang ulo nga mao ang lalaki, usama ra nga naupaw siya. Kung babae dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga magpaputol na lang siya sa iyang buhok. Apan tungod kay makaulang man alang sa babae kung siya magpaputol ng buhok o maupaw, kinahanglan magpandong gayon siya. So, ang mga kababayan na itong panahon, gi-expect nga magsunog sila og decent nga attire, especially sa worship. Di na makalakinan na sama sa itong panahon karon. Imagine lang kung malaki din maka-focus ba mo kung ako din gatudlo din plunging kayo, mukay din
Di ka na ulit, kita kayo dito. O diba? Or sa imo na lang, atubangan, kab-kab kayo ang likod, ano yun, abot yun sa lubot. So, di ka katanaw sa pastor, sige na katanaw sa likod. Sige na ka, imagine din ha. Amen? Mapandul yun kung dili sakto ang mga nina. So, mao sa ila sa silang time, especially kung na ang mga kalakihan. So, ang ilang isulo or head figure, wala na nagpasabot ngadto sa husband or possibly wala na nagpasabot sa iyang physical ulo. Diin ang babae, diin na nga kinalan ka magsulog taas nga magsulog ka o taas nga buhok. Ang lalaki kinalan buhok. Bisan karon acceptable kay na nato, amen? Although acceptable na sa kay na sa ato ang buhok. Pero kanang buhok na jud kay buhok ng babae mo, ina kay kaganahan sad, no? Kung mga sa tuloy piyon mo sa lalaki, yan bilang na pinag-sigungili diri. Na din ni, yung pinanaana din ha. So, din mga normal mo na din. Kung na kayo masudi, abnormal, ayaw sa inyo sige tutuki. Higong maalam, Brad. Nice yung mga hair, Brad. So, ang mga babae sa una, ang ilang gisinin na i-ashmark. Now, makita mas mga Muslim ani, di ba? Ang Muslim na to, ani naman. Pero katong na to sa Saudi Arabia, kani mas stricto kayo, ay lang makita ilarangan o ilang mata. Ana sa taas jud gaya ito dark, di jud makita, di maklaro ang kurma sa lawas sa babae, matara gani ang makitaan. So, inana sila ka stricto. Yeah, even up to now, Western people, they do the same. Saktan na ni Paul, yung mga scholars, mauni ang ilang gipang suloob. Para nila, mauni ang proper attire in public worship. So, ang premise ni sa premise, ang contention o ang akong drive ani, dako o varied kayo. But the main thing is, naduna joy problema sa mga katawhan nga nagsunod gihapon sila daang pamaagi sa ilang pagsubat. Example, na yung mga katawhan nga pagano sila sa una, okay? So kay pagan sila, pagka-Christian nila, ilang gida sa pagsimba ang ilang pagano nga pamaagi. Example, ang homosexuals or mga cynical, kanang medyo lain nagdagan ng mga pilosopo. Ang kaning mga tawhan na mag-wear man sila o taas nga buhok. Lalaki sila, pero taas sila o buhok. Ang sa mga prostitutes, okay? Prostitutes, maligya silang dungog, mga kanang daghang mga bana, adulterers, o kaning priestes. Kaning priestes, so, ano yung yun yung adyo gaya nila. Wak pa ni sa ato din, sa kalmo na libuhat. Kung sa una yun is, simba sila silang Ginoo, daghan kay mga pare diha. Kaya priestes, babae sa ni, o kalakinaan. Maghimo sila din ha. Mao na ang ilang pagsimba. So, kani sila mga na-born again, ng mga samay na ng mga katawhan, musunod sila sa simbahan nga, taasad kaya sila o tuhok. Or ang kaning mga para isa una ng mga babae o kaning mga prostitute, upaw na sila. Upaw. So, isunod sila. Sabihin ba si Pablo, gawas ko na lang. Kailan mo siya Kristo? Sino na taong pagawason? Sumato nahimo sila o suggestion, makita na to later on, na kabiran ang imong ulo. Kato pa, nagpailaw ka sa otoridad ni Kristo Jesus. So, may amo din na itong brunda o kaya nagigan din ha. Okay? Karon wala na. Wala nang brunda. So, others believe also na ang head covering sa public worship, so diha makita ang ilang hair, bisa pag long hair sila ang babae o short hair ang lalaki, long hair ang babae, hindi naman tabunan, is kung mapakita sila di sa magtabon, sign na siya of loose morals and sexual promiscuity. Ato pa ka ng babae ka nga, kaya pakialam dito, di ba ka ng mga tao, ng babae nga, mga prostitute, ka ng mga panilang, wala mo diha. Di ba? Kaya daghan, bisan sa atong ako nga church sa Banawa, mapantrol dito ka sa uban. Yung may tagbago sila.
Bago nga Christian ba? Bukit shorts. Yung mga kwanto kay mga sininaan ba? Bugan, tawag sila simbaw. O dyan sila na nahilog aning napitaw eh. Ano ba? So, lisod ka ayo. So, sa unang panahon sa Brother Dodong, himo to siya ba? Mauni ang isaktong sinina sa pagsimba. Ibutan niya picture. Lalaki o sa babae, nabilas babae. Pinaghan mo doon kayo, saksi kayo nga ma. Limba, malubo ang taong mata sa nagkalakinaan. So, ang isang babae na nga naupaw sa panahon nila ni Pablo, ato pa publicly disgrace, ato pa gipakuwawan siya publicly tungod sa usa ka butang nga iyang gihimo sa materi nga kamang niyang bana sa silingan, okay, o yung baligya iyang dungog, or usa sa ni siya sa babae nga kanang di siya gana magpailaw sa iyang bana. Gana siya, dependent siya. Basta ba ko sa kumbana? Okay? Di equal, basta ba ko niya? So, mao ni mga butang nga si Pablo, iya yung ibutangan o proper decorum. Pero usa pa may reason or interpretation sa kaning contention na itong itanaw. Ang buot ipasabot kung ipaibot ni Pablo. Ingat Pablo, huy, taga-Korinto, Christian na mo. Lahi na inyong appearance, lahi na inyong pagdasa, inyong kagulingon, lahi na inyong sinultihan, lahi na inyong dagguway. Pinanay mo si Kristo, lahi na mastan mga Romanhon, mga pagano, muwang ilaog Diyos. That's the bottom line. Okay? So, unsa man katuyon, anong lahi, mga papalahi man ta? To the glory of God, ng mga matanon. Napalahi ka? O, sunod-sunod ka sa usok. Mga ginikanan, please pasabta-encourage ninyo yung mga lahi ka kailangan ng Kristo. Dili na mo sunod sa uso, o di mo sunod sa pressure sa inyong peer groups na kailangan anig yun, ay mas nilaan, anig yun, ay mong buhok, anig yun, dahil kay kuanin ha, timong ilaw, natin kay anak dire, sa panaginan, natin kay patu. Please tell them nga, you are beautiful in the sight of God. Nya, limpyo ang imong lawas sa mga limpyo ang imong salag. So, sa verse 7, nagsulti din sa lain sa nalisod na teksto, ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo kay pinagi kaniya ipadayag ang gahom ug dungog sa Dios ug gibuhat siya nga kaanggid sa Dios apan ang babae gibuhat sa Dios alang sa kaduganan sa lalaki. Kay ang lalaki wala buhatan gikan sa babae kundi ang babae mao gibuhat gikan sa lalaki ug wala usab buhatan lalaki alang sa babae kundi ang babae gibuhat alang sa lalaki. Da lagi sakto lagi jud ko. Tagbaw lagi jud laki lagi jud. Mo ba? Okay. Ano man na? Ano man ang lalaki himaya sa Dios pero ang babae himaya man sa lalaki. So, hinumdumi, sa paghimo sa Ginoo, Genesis 1:26-27, okay? Kinsa ang glory and image of God? Christ. Kinsa man ang glory and image of God also, or Christ? Man. Kinsa man ang glory of man? Woman. Okay? Siyang himaya. Ang wag isulti ni Pablo ang konteksto, importante. Paminawa. Wa siya mag-ingon na ang babae is the image of man. Siya ang imahin, dili. She is only the glory. Himaya. Diba mo reflection? Diba? Manang, mutanaw ka sa, yung mga napagkakaw sa iro o sa baboy o sa manggi, you are my reflection. Muna ka? Dili, diba? Pero sa kinsa nga tao, may ka, you are my reflection. Di pareha man na tao. Created in that image of God, mo nang kita ang mo reflect sa glory of God. So, mauni ang kinangan ko masabtan. Kay ang lalaki babae, created in the image of God. So, sa babae, glory of man, kay ikuha siya gikan sa lalaki. So, ang pagka-glory o himaya sa babae, usa na ni siya ka-recognition sa temporal sequence of God's creative activity. Okay, so sequence na ni sa
creative activity. Kaya wala na nagpasabot tungod kay mao nang gibuhat sa Ginoo, last lagi ka. Mas ako jud ang dili na maglakinan, okay? So dili jud last ang babae kung dili equal ka. Kay both man and woman comes from God. Or unless mingon mo comes from amo. Then lahi na nasuriyaha. So again, ang guiding principle na to ani pagtanaw na itong mga lisod na teksto, kung sabot pasabot ni Pablo niini, bisag unsa imong buhaton, himua ang tanan nga mahimaya gayon ang Diyos. Okay? So kung mao na imong kunanaon, yung mingon ko, ako lalaki mingon ko nga, ubos na nako, mahimaya ang Ginoo niya na. Wala. Okay? So nasa ilang teksto, alisod, verse 10, atong tingbunin tanan. Ningon sa din mao ka na nga ang babae kinahanglan gayon magpandong sa iyang ulo aron bisan ang mga anghel masayod nga nagpasakop siya sa lalaki. Unsa may rason dinhi sa mga anghel nga i-mention man dinhi? Unsa man ang otoridad na kinahanglan ipakita sa babae sa iyang ulo, sa lalaki ba gini? So, ari ko sa hard saying sa Bible, kung i-take na ko ang third interpretation, ang ipakita din nga tungod sa mga anghel, anini, kaya mga Hudiyo kaniadto, bisa gani karon gapon. Although divided ang mga Hudiyo magtanalay Pharisees o Sadducees. Pharisees nito mga anghel, nito resurrection, nito again, resurrection. Ang mga Sadduceo, dili. Pero, Hudiyo sila. Pero kadaghanan sa mga Hudiyo nagtuo nga ang mga anghel sulugoon sa Diyos. Especially sa pagsimba sa makatawhan sa Ginoo. Kibaw ba mo nga nalimba din nasa ng anghel, nasa ng mga yawa? Kung pakoy mo mong yawa, kung kasing-kasing di maayo, muna yun nga, imo na. So kung natin ka din hinga, imo kasing-kasing, imo yung ipausap sa Ginoo, praise God for that. Muna nga, in Psalm 138 verse 1, ako na yung basahan sa English, I will praise you, Lord, with all my heart before the gods. I will sing you praise. Pag imo din before the gods, ang gods din understood as heavenly beings. Nga maoy, nasa sila sa korte, nasa sila sa creation. Sila niya ang nagtanaw sa tanan. Mabitaw nag-ingon din na sa Luke 15, nga na-usa nga ma-born again. Usa ingon, magpisang tibok. Langit, kisa man ang nasa langit ka nag-jaga. Yes! Ang mga anghel, daghana, nag-cheering, at tuwin ka. May matbumulawat sa Ginoo eh. Nakajud. So, wala nga, importante kaayo ang mga anghel, kay sila ang nagsudong o nagtanaw kung kita nakasabot ba sa grasya nga gihatag sa Ginoo, nga grasya, wa kay gibuhat, naluwas ka. Grasya, wa kay gibuhat, ibayaran nimo sila, ato na ka sa langit, yun sa impierno. Grasya ang tanan, nga gipiling ka, bisag di ka ngayon. Bisag ako di ko ngayon. Grasya ni nga naata din karon. Grasya ni nga apil ka sa simbahan sa Dios. Grasya ni nga apil ka sa pamilya sa Ginoo. Grasya ni nga makaingon tag amahan. Grasya ni nga makaingon tag nga nasi Kristo Jesus namo. Grasya ang tanan. Kapait lang himo gyud atong disgrasya. Sa dihang ila sa pagka-Dios sa Dios sa atong kasing-kasing. Nag-observe ni sila sa atong mga gipangbuhat. Para sa kamay pa ta, di ba? Nang mabot, nagkatungog. Ang hila mo naghilak. Sabi ko, hindi ko ba naman ang anghel na ko maghilak? Hindi ko ba naman ang yawa mo lipay? Bubuhat ko sa insakto na. Dan, tungod ana, mo choose ko, di ko ganahan og yawa. Ganahan mo og anghel. Kaya karon nga, mas nindot kay, ganahan ko ni Kristo. Kasi siya man ang nagpakamatay para nako. So, in other words, ang anghel interesado sa tanang aspeto sa atong kaluwasan o sensitibo kay sila sa imo gipangbuhat dinhi sa public worship. Mo ni gimo ni Pablo. Na sila dinhi, di lang kay makalakin-an ang inyong i-consider as tang mga anghel.
Imagine mo na yung magsunan, manang simba ka, ay kuna-huna, ito dito para check attendance, sa Ginoong langit. Dili. Lord, ganito ko dito, so I can receive all the blessings nga imong gitaganan ako. Lumaw sa tanan. Mapulok ko ni mo, Lord. Kung mas mahimaya sa akong kinabuhi. Mabita na ka na sa worship ng sunan. Ang worship is the only thing nga atong mabuhat, nga atong nahatag sa Ginoo. Pero bisan bagay ni Ana, basta itong nahatag, ang atong tingog, di man gikan. Ang imong kamot, di gikan. Ang imong kusog, tanan sa Ginoo. Pero maulang na ang ikaw ang mihatag ka imong giday, imong gisimba, imong gipadayag, kinsa ang Ginoo, ug imo siya gisultihan, Lord, I love you. Di ba? Kalinot ana nga, makadungong ang Ginoo gikan sa itong mga bakbak na, Lord, I praise you, I love you, I bless you, I exalt you. Tunahan kayong Ginoo niya na. Ato pa ni ilata, kinsa siya sa ato, kinabuhi. So, muna next Sunday, be on time. Okay? Be here on time. Why? Mapaingon ninyo, that's the only thing we can give to God. Mga sa inyo sometime, kung kamurang usta sa inyong balay, on everyday, katakantahin sa nang Ginoo, ayaw pag sing along para sa mga butang ng kalibutanan. Sing along para sa butang sa Diyos. Na, kung tanan nini karon is, usa maning sign of authority over sa head sa babae. Kaya naka-learn man ta on equality of man and woman, atong gi-istoryahan verse 3. Di jud ko mo reject, okay? Paminawan niya akong Stanley. Di ko mo reject sa idea nga ang bana lagi is servant leader. Okay? Servant leader. Sa ito pa, naa siya certain authority na atong i-consider. Now, kung na ni ron is single woman, pero pastora, single mo ka. Kinalang ka-cover sa imong ulo, kaya wak man kay direct authority. Makupoy ba na? So, wala ang hard saying in the Bible again ni agree ko nga ang literal word nga cover is exousia. Exo, E-X-O-S-I-A. Sia. Ato pa, veil or head covering. Ang kanang veil or head covering means power, right, authority nga gibutan niya sa Ginoo. So, kumusunod ko, kung nata sa Korinto ako karon, nagbutang ko og cover sa akong head, akong gi-recognize nga yun ako'y authority, ako symbol ko ang Ginoo. Bisag ikaw ninyo ka, imo gihapon ipakita ang authority sa Ginoo nga mao gayud siya. Kung ingon ka nga, basin tungod yun is bana, pasibusan na nga, imong pakita nga, minyo ko, despito sa akong bana. Or, prostitute ko sa una, pero ang authority na ko si Kristo Jesus na ako yun eh, pabira na ko, bisag nagpaupaw ko. Okay? So, mauna ang mga butang nga atong makita din. So, sa diyang himo ang babae nga mo cover siya, o iyang ipakita ang iyang covering, iyang i-acknowledge na siya ang glory or ni-reflect siya sa glory sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Yeah, at the same time, makita nato din nga ang pag-worship dyan sa babae, kaya sa ilang panahon sa Korinto, makita nimo nga ang mga babae yun are allowed to prophesy. Hindi ka allowed to prophesy. You are as equal as the pastor or the man. Kaya ang gift of prophecy, makita na ito later on sa chapter 12, basahan niya ninyo, is a gift na gi-encourage you can you call ang gift of prophecy. Okay? Kaya sa ng prophecy, nagsulti ka, umabutang, nagikan sa Diyos. Ang Ginoo, nagsulti ni mo, para katong dinay problema, makadungog siya sa istorya sa Ginoo. So, muna nga ang equality of man, even in worship, though with distinction, sa atong i-discuss later, ganina, diha sa decorum of propriety, kaninang verse explains furthermore, nga ang stand, please pamina mo, take note, mga workers Ginoo, ang stand ni Paul, yun, sa women in ministry is egalitarian.
igalit, at yan. Ang ubang mga pastor, sabi na magkalakinaan, naghan yung mga pastor, sabi ng mga baptist o background, di sila mutuo nga ang mga babae pwede may mong pastor. Di sila mutuo niya na. Pero, ako asang nadungog, masabihin nila, ang mga baptist, pag-out sa baptist, di sila mo recognize ng babae, maoy may mong pastor. Pero maoy lang ipadao mission. Mas lisod. Kung na kay kabiling sa Lumbana, wa kay pamilyar na ito. Ato mission, mga lugar nga, lain mga pinulungan, lain mga, ano bito, mas puyo, ito, mas lisod to. So, wala nga, we believe nga, men and women can be used by God in every way. So, manang atong tapuso na sa 11 to 16. Makita ni mo din nga, deklaro may Paul ang iyang stand. Tanawa sa verse 11. Apan, ang ayosab natong hinugduman, nga sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo, gikinahanglan ang babae sa gikinahanglan sa babae ang lalaki o gikinahanglan usab sa lalaki ang babae. Now sa English nini, woman is not independent, nor is man independent of woman. Dili is gikinahanglan mo man siya more feelings. Kani dili ko independent sa lalaki. Di sa independent ang lalaki sa babae. In short, di yung pwede na ang mga timbuhaton, kung makalaki na, i-challenge na yun mo. Kaya basta ka mong babae din hero na nangangalaga sa Ginoo. Rise up from where you are. Paggamit mo sa Ginoo, gamitan mo. Laki gugo. Ito ang church, kaya ng babae na yun man ang ino. Asang magkalakinaan. Muna siya. Mamitan ang Ginoo, di manupagamit. Aray lang sa mga babae, pero hindi ko kaayo kung wala mo praise and worship din lalaki. Dinod kay nga mga nag-serve sa dinauban, bilang babae, mga lalaki. Dinod sa gayo kung makita mo din lang, kaya itong teacher na judyo na yun, siya na yun, ang lalaki. Dinod kay na nga, kumukuhan mo, step up mo sa hangit sa Ginoo. Because God said, dili ka independent sa babae, o babae, dili independent kanino. Kaya ingon siya din, kaya ang babae gikan sa lalaki, o ang lalaki gianak sa babae, o ang tanan nagagikan kayo sa Diyos. Mana sa verse 13, ingon siya din, timbang-timbangan ninyo kini. Ang ay baso sa kababae na mag-ampo nga sa Diyos, na walay pando ang iyang ulo. Natural sa lalaki nga bubo ang iyang buhok, kay makapaulaw kung taas kini. Apan ganunggana sa kababay ang taas na buhok, kay gihatagan sa Diyos ang taas na buhok na pangtabon sa iyang ulo. Apan, okay, ibalansin yung mga ni Paul. Apan, kung adunay gusto mo supak nining among gitudlo, ay kasulti ko lang mao nga wala kami laing nabatasan gawas niini. So makita nimo, mao to ang nabatasan, mao to ang proper decorum nga ilang gi-practice at that time. Okay? Kung mausap ini ang misunod sa mga tuo sa Diyos sa bisan asa nga lugar. So, dako kayong bang ang gihimo sa Ginoo sa ni Paul ni. So, in short, sa atong teksto atong ma-learn that ang babae kinahanglan mo submitar isip ko equal sa lalaki. Dito kaya nagpasubit ka na kailangan ka under ka, no, equal gihapon ka. Pero nasubiter ka sa iyang mga papel. Isip, leader sa, servant leader sa panimalay. Okay? Unya, ato makitaan sa dinhi nga, mana yun? Yes, pwede na mong di mo submit, mga girls, mga babae. Di mo submit kung mo function na iyong bana. Kung sa may, di siya bana, kaya mo siya mo function. So ano mo sabitan ko mga sa iyang pagkabana, nga di man siya protector, di siya priest, di siya provider. So sa man ko, ni-advocate ko divorce, what? Ni-advocate ko of standing up for what is right, especially for your children. Please listen. Mo ni kapait sa kadaghanan sa mga babae nga Pilipina. Ilang kuno isakripisyo ang tanan sa ilang gugma sa ilang bana. Wasa nila gumay ang anak. Una sa tanan umang na gumay ang bana.
Kaya dili ka ulion, anakan na ka, tapay lang mga anak sa gawas, hatagan pa ng mga anak, pili mo ha. Yan na bito. Di pa katagaan, di mo pang ginalanon. Niya mo diman, inikuli niya, kaya ba na siya? Sakto na. Kasi may gitudlo na to sa itong mga anak, balikon ko. Nadihang mahimutan ni Ana nga, nagpaulipon kay kag attitude sa imong bana nga, wa gani mo himo sa iyang function, sa iyang role. Then ngayon jud ko, imo gitudloan imong mga anak nga, ulipon na ka. Pili mo ulipon. Doon na lang tayo kalalain yung mga papel na atong danon. Tao ka. Okay? Dili ka irok, matapak-tapakan ka. Kaya for the sake sa imong mga anak, na nasa saktong pamuna na unsa ang kaminyo. Nasa saktong pamuna na kung baba naman sila o masawa man sila in the future. Then makahimo sila laing nga pamilya. Please listen. Masakto ang ilang pagpaminsan. Dili kay kupyahon ang iyang nakita nga mao ka mo. Nga nangaguba. Guba. Buak. One time akong sister was problema sa siyang bana kay di lagi mo provide. Kasi dagang kwarta, tuloy siya matag. Yeah. Maglakot siya kaya ng mga needs sa mga anak. May eskwela pa taon. So, maluwi siya sa mga anak. Ang iyang waton, masisiyag tagaw-taw, di siya away. Kaya sige na sila away, di mapituhan yun ang mga anak. Kaya of course, ang mga anak na nakakita nga, Daddy, di mo hatag, Daddy, uli lang gusto niya, wag yun, na, di nagsige o build ang anger sa mga kabataan. Sige sa gawayo ng ilang, Papa, yung Daddy. Nang di yun na maayon lang. Yung gusto mo ba, di yun na maayon lang. Kaya you're teaching them to disrespect aning imong bana, niya ilang Daddy. Kasi mo function, pero kung iyon nga, i-disrespect. Pero lang kayo mabukat. Lagi sa siya. Pawa sa mga nang buwang mo ba? Kaya gano'n sa magpuyo, masad siya. Pipon mo niya. Di pili yung balay, itong yung balay. Kaya pwede mo siya makahimog, makapuyog iya. Kaya ang beneficyo mo ko, lainin mo, na nagsigod mo, na nagluto mo, na natimali mo. Sa mga nung pangita, nabaan na ko si Kuyawan ni naman ko anong mga mutang nga. Tagtapon ni mo ang benefit nga ilang gakuha. Okay? Nga, wag ganit sila maghago ni ana ng benepisyo. Will wake them up. Mana ko iwan niya. Will wake them up. So, at the same time, anak ko sa mga pastora ni Brother Mel. Brother Mel, mo naman na siya. Kasi kawa ko yung mag-divorce sila. Pero di sila mag-minyo yung bana, di sila mag-minyo. Ana, kaya wala siya mo function. Ako hindi na nakusoon. Then, siya. E good na. Ang usa ka option is, takupay mo bakbak. Just love this man. Ikuha siya, kailan naman ka ni Kristo? Kumaa siya, bisan pagwa siya giday, kamot niya, kutok ka honey, darling. So pala rin, bisag dili iyang kwarta, ang ipalit. Ano? So ni-choose siya, ngayon na lang yung kumaon. Which is, nindot kasal. Kinausap yun ang iyang family, ang iyang mga anak, ni balik ang respeto sa iyang honey darling, o karon, sinakot na dyan kayo sila. Manay, sino po ano mo? Sino po ano? Ako sunod kayo mga anak. Hindi mo siya ma-expect na ani, palitan siya ani, mga anak ito. So, nakita niya sa iyang bana nga, nagyo si Kristo siya kinanglan. Kinanglan man na siya. Kung di ka maglisod ka, siyempre, pero kung makaya mo, kay love din mo siya, then love him todo, no questions asked. Okay? So I hope maka-learn ta ng mga igsuunan. Now, yung si Pablo dinhi, iyang iklaro sa dinhi na mauna ang nature of things. Ang kostumbre nila nga, ang lalaki buhok, ang babae, lakas buhok. So, para niya is, kung kilalis mo na ini, moro man itong na andan. So, ang usa may relevance na ito ini karon sa modern day church. Ang modern day church kita, mo sa gihapon. Giusa man yung pagpakita na himaya ka sa Ginoo. Sa imong sininaan. Sa imong pag-dress up. Mabitaw na again, labi na sa mga katanon karon.
Ano yung mga, nabitang fitted yun kayo? Ya, itong lagi fitted kayo, mubusad kayo din ha. Alam mo ka din hagahubuin. Wala na makita ang mga detalya. Ya, mubusad kayo din ya, fitted pa dyan kayo. Ano, masulong kayo dyan kagiwanan na. Pagkaya ko na kung imo mga babae, kung fitted ang imong kuan, inani pag sulog ng kutob din ha, kung imo kutob stukod. Kaya kung minara ka din ha, di makitaan. Okay, kaya nara sa dinhi. Hindi kasaka sa nimo, nakitaan na imo ka na, mulubot, ako mas mulubot, is matubangan. Kinalang ka in modesty sa atong pagsilina. Mananga internal o external na pamaagi, kinahanglan makitaan si Kristo Jesus sa atong pagsulti, sa atong desisyon, sa atong response, sa tanang-tanan nga pamaagi. So, ayaw kat pressure labi batanon sa mga uso karon. Ayaw mo appeal ni ana. So, ang tanan niini, kumusta ang imong paglakaw? Nakapastambol ka o wala? Sa imong pagsinina, sa imong mga pamaagi, sa imong mga i-attract kang tao, isa na naman kayo ka, giro kita or magpanana sa pakyut-yutan kay sige, para permita murag tanaw sa mga tao. Ano na siya? Sige na siya diha, galuk-luk, ano na siya diha, murag papansin, bitaw. No, ang best yun is, natural na ka. Buhat na ka, kasi maayo. Makahimaya sa Ginoo. Sa may makibaw ni mo, makahimaya sa Ginoo, basta ang Biblia. Diba sa tanang pautan mo kasing-kasing, ako rin ibuhat para mo attract o attention para na ako or makakita sila sa akong Ginoo. So may na nag-hope ko, naniningtanan na atong itunaan karon. Ang ato yung tumong is, nag-glorified na himaya ba ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya sa dahang mga tanak ko, mamluod-luod ka, ni Maya Ginoo anak. Nagsuko-suko ka. Naganda ka. Napasikat sad ka. Uy, kibaw yun ta. Kibaw ta nga, ang Ginoo man Maya, pero ito yung kung tumana na itong gusto. Na may suunan. Kung padayon ka niya na, I tell you, a time will come. A time will come. Nga ang hampak sa Ginoo abot yun. Ayaw pa abutan. Because it's dreadful to fall in the hands of the living God. Amen? Amen. Amen. Ang kita na ito ng basta. Mahal ang mga nun. Pero kami kinabuhi. It's all about you. Ako pag kinabuhi, usaon ka nga may maya ka, malipay ka. Yang ako lang yun pagsubay sa matarong na dalan. Ngayon mo lang gilagda, pinagi sa mga pulong. Ang ako lang yun Ginoo, mawang paghatag sa mong kagalingon. Bisan na sa mga gusto sa mong kagalingon na nasisupak dapin mo, ang mo lang yung surrender na Ginoo. Lord, please not pasok ka. Kaya di na mo mahimo Ginoo. Everyday mag-struggle din. Di na mo mahimo ang paglakaw sa mong kagalingon paningkamot. Ikaw ang Diyos na among isaliga. Kung tabangin ikaw ang kanyamahan. Imaya ang imong ngalan, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let's sing our last